Okay, magsugot ta karon arita sa tumado, sugot ta sa atong pagtulunan sa pagpadayon sa pagtuon para sa atong nga kaayuhan. So, ang atong nga tunan mo gyapon arena ang kalag sang tawo. Kay ang kalag sang tawo dira ang atong pakigaway, no? Nga sa decision making naton nga pagdesisyon naton sa pagtuo kay Jesus Christ, nga siya Dios nagbayad sa atong mga sala, namatay sa sunog kag nabandaw si katatlong adlaw, nakayip sa langit kag yaras tong kamot sa Dios nga Amay. Nan amo na ang imong pagkig-away nga sa di nga kung ikaw magtuo o kung hindi magtuo para sa imong kaluwasan bisan sa Kristiyano nga pagkinabuhi. So ara gyapon ang pakig-away sa aton nga kalag, mao na nga importante kay ang ginatawag nga Bible doctrine, doktrina, kay amo na makakambyo sa imong kinabuhi, kag amo na ang tawag ni kana mga guide, tuy-tuy sa imong kinabuhi sa Kristohanon nga pamagi sa pagkinabuhi. Sa aton pa kung walay doktrina, hindi makita ang pagka-Kristohanon. O kung walay ginatawag nga mga biblical truths, no? So mo nang importansya sang doktrina. Kay kagdamo pag isang klase sa mga pagtulunan nga sa di nga subong nga sa pakig-away nga ang arena kuana siya mo daw ginaawayan na sang gladiator daw Coliseum bangad ang pakig-away permi. So mga decision making sa aton pa kung wala ka na training sa pagka-Kristohanon nga pinagi sa doctrine, Bible doctrine, hindi ka kabalo magamit sa imong pagka-Kristohanon. Hinundom mo naton nga open book kita ginabasa ang atong kinabuhi. Amo gani nga ang Roma 12:2 sila nga be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. So dapat may ara gid sang pagbalin nga magbag-o gid ang aton nga mga panghuna-huna. Ano ang ibag-o para hindi kita makakonforme diri sa kinaisang kalibutan. Kaya ang kinaisang kalibutan puno ni siya sa doktrina sa hindi pa kita Kristohanon, doktrina sang kalibutan. So kinanglan may bag-o gid ang bag-o naton. So ang ibag-o dira kamatuoran sa pulong sa Dios ginatawag naton nga Bible doctrine. So sa atong nga pagpadayon anay sa sining nga pagtuon, mag-pray ta, no? Check sa atong kagalingon if needed, kung kinahanglan may ada something to confess, kag uman sina amo ang pagpasalamat sa Ginoo kay tingog na akong pagampo. Let's pray. Tingog na ako ta. Sa imo blaan nga Amay, salamat kayo sa mga higay ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong kani mga opportunities Ginoo. Nga sa di nga makahatag Ginoo sang kabuluskan sa among kalag nga sa pagkinabuhi. Nga sa di nga si Jesus Christ be firstborn among us, nga sa di nga maaplikar ang imong pulong sa amon nga kinabuhi. Ganigan po kami sa teaching ministry kag pumatud sa mga espiritu as our divine teacher, kay we are just an instrument kag sumong Ginoo giving us spiritual IQ, spiritual nga mga pag-intindi sa mga kamatuoran. Gani sa imong grasya, sa imong pamaging nangopnan, sa imong lang itanang ginasalig pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay. So nagtuon kita sa amuning pagtulunan nga siyempre sa pagkilala sa Dios, no? Nga subong nga ara kita sa pakig-away. Isa po ni nga mga pagtulunan sa ginatawag nga angelic conflict. Now, ang Dios makasaranggid, no? Sa aton pa walay imposible sa Dios. Walay imposible sa iya. Sa eksakto nga pagkinabuhi, sa eksakto nga mga pamaagi. Siyempre, hindi pwede ang Dios nga magbutig. Amo gani nga ginkuon diyan nga it is impossible for God to lie, no? Kay Satan niya, kay Satanas, he is the father of lies, so tanan kabutigan. So ang Dios makasaranggit sa pagluwas tubtob sa walay katapusan sa tanan nga nagtuo kay Jesus Christ. Nagihan nato na. Kag ang Dios makasarang man makahatag sa aton mga kinahanglanon. Kag subong ang Dios makalikay sa aton sa mga temptasyon. Buti nga nun nga kontrolado sa Dios ang tanan. So isa sina si Job ang naihimplo naton. Nga subong nga gihambalan sang Dios si Satanas nga
pwede mo mahilabtan ang kinabuhi ni Job, pero ayaw lang siya patya. So gibinlan lang sa isa ka kaginhawa o katinga, no? Si Job nga ang tanan hurot gid, pati iyang pamilya gibilin la pud ang asawa. Kay tungod nga sa tinutuyo nga ang asawa gingamit gyapon ni Satanas. Bisan pa sa kay Jesus Christ nga kamatayon, gingamit ni Satanas ang asawa ni Pilato. nga hindi ipa-crucify si Jesus Christ sa cross. Pero dapat gid siya nga ilansang sa cross para sa pagbayad man sa atong mga sala. So dito nga hitabo. So isa po diri nga ang Dios saranggid nga makaamuma o kun kanang makanya ka ba kanang nga hindi ka mapandol, no? Nga hindi ka masandad o kun mapukan butsi nganon nga sa pagpakasala, no? Kay ang Dios amo ang nagauyat sa aton, no? So pwede nga isa ka tumuloo makahimo sang sala, kay ang paghimo sang sala is a matter of choice lang, kanang desisyon lang. Pero magkarnal ka lang, so ginagamit nato nga pulong diri karnal, ha? Makita lang na sa King James ang karnal, kay kung sa iban iya nga mga pulong nga version kuan siya kining unod nun, pero hindi kada magdugay, no? Gabalik gyapon ka buti nga nun nga may ara sa ginataw nga confession sa nahimo nga sala. Kay kung mag-reversionistic na nga magkabala na gid ang tumuloo, nan malisod na. So ara ang pagdisiplina sa iya sang Dios. Tapos ang Dios saranggid nga makatipig sa imo. Pares-pares ni sila gyapon. Halimbawa kaning sa Jude. May tanong daw naton sa Jude. Ano na yung Jude? Santiago? Judas ngali, Judas. Judas. Ay, sa Ilonggo lang, be. May sa Ilonggo. Judas, be. Tama, Judas gid. Judas 24, isam lang ni ka chapter. Okay. Ang Dios makasarang sa pagbantay sa inyo agod hindi kamo mahulog sa sala. Hindi makahimo sang sala. Kag madalan niya kamo nga wala sing kasawayan kag malipayong gid sa iya presensya. So wala nagabiya ang Dios sa aton, no? Nga hindi kita mahulog sa sala. Pero kung sa katig-agid nga sila nga magdesisyon gid sa paghimo sang sala, pero hindi ka mapukan. Siyempre, nagtuon kita sa eternal security na misang mag-inano, anak gid ikaw sang Dios, kabahin gid ka sa pamilya sang Dios. Amo na nga ang tumulo kung makahimo sang sala, ginadisiplina sang Dios. Gusto nga nun sang disiplina, ginaedukar. Hindi na sa silot, kundi ginaedukar. So, kung magtuon po ta sang doktrina sang disiplina, miyara po kanang 4 kalatang ang disiplina, 4 tato siya. Ang ulahi sina sala sa kamatayon. Primero miserable, tapos patigahon dungangan pag ganyan pagka miserable. Sunod warning. Paguman sa warning, hindi gyapon madala kay kabala na, hindi na madutlan sa pulong sa Dios. Pauli na, sin unto death. Sala sa kamatayon, na pwede madala sa ampo, no? Amo nga wala gid sang tumuloo nga kung mahulog man sa sala, hindi siya magdugay, balik sa Dios. Isugid niya iyang sala mo ng 1 John 1:9. Pagkatapos gisugid niya para hindi na siya maghimo liwat sang sala. Kaya na siya gina-acknowledge, gina-admit. Amo na nga hindi na niya liwaton nga maghimo sang sala.
Kay siyempre ang tumulo may ara gyapon ta sang kwan. May ara gyapon kita sang daan nga kaniya sang sala. O ginapamatudan na ni Pablo sa iyang pagkinabuhi nga Kristohanon. So selyado kita sa belang nga espiritu, inpuy-an kita sa belang nga espiritu. Kag naggapuno siya sa aton kung magmapuno nga magpapapuno kita. Pero kung hindi, ara kita sa pagpakasala. So dira ang disiplina sang Dios. Kay butsi nga nun sang disiplina mo ang ginatawag nga pag-edukar. Pero pamangkot dira nga kung maghimo sala ang tumuloo, ula mahimo ang Dios. Sa aton pa na kung magtuong kita naman sa ginatawag nga kining kwan, kining kabubuton sa Dios, no? May ara ko sina na load nga kwan. Kung ano gid ang kabubuton sang Dios. So sa aton pa kung may diferensya ang kung may ara sa may tabo sa tumuloo nga sa paghimo sang sala, ang tumulo amo ang may diferensya nga gusto siya maghimo sang sala kaysa Dios nga pamagi. Hindi siya gusto nga tumuloo hindi maghimo sang nga ang tumuloo hindi gid maghimo sang sala. Dapat gid magtubo siya. Magtubo sa iyang pagkakristohanon nga butsi nga nun sige tuon tapos aplikar sa kinabuhi. Tuon aplikar. Amo nang butsi nga nun sa pagtubo. Kag ang sunod rin nga ang Dios sarang gid makabanhaw. Sarang niya mabanhaw ang mga tumuloo nga maging kaangay sa iyang bugto nga anak. Halimbawa ining Hebrehanon 11:19. Hebrehanon 11:19. Sa inyo naman. So ini siya kay Hebrew man ni siya na-address ni siya sa mga Israel, sa Israelites. So ini siyang 19. Nag-isgot ni siya kay Isaac. So ang senaryo nabalaan naton ang natabo sini nga nagsaka si Abraham, dala niya si Isaac sa dinto nga bukid siya nagsaka. Tapos nga ang tuyo galito nga si Isaac amo ang ihalad ni Abraham sa Dios. Karon kay kuyaw na diri ang kwan ba ang sitwasyon. Karon kay ang kaliwat ni Abraham magaling kay Isaac. Pwede bala patyon sa Dios si Isaac. Pero kung mapatay man gid si Isaac, siyempre ang paghalad amo man ang ang pagpatay. Nga dunggabon si Isaac sama sa karnero nga sa ilang mga halad nga ginahimo para ambot kung sa kapasayloan basang sala. Pero kung tanaw naton sa templo, ang paghalad amo ang kapasayloan sang sala. Pero sa sini nga sitwasyon nga subong nga dira maghalin ang kaliwat ni Abraham sa kay Isaac. So nagatuo si Abraham nga si Isaac iya man nga banhawon. Kay kung mapatay si Isaac kag di mabanhaw, wala din karon mag-aging kaliwat sang kaliwat ni Abraham nga ginhatag sa Dios. Dira magalin sa kay Isaac ang iyang kaliwat. Siyempre wala na iban, wala gani nagagamit sa kay Ismael. So amo ni nga sa Hebrew, amo ni nagasiling nga kay nagapati siya si Abraham nga kung mapatay gid man si Isaac kay iya man ihalad, banawon man siya sang Dios. Gani daw sa nabanhaw si Isaac alin sa kamatayon kag nakabalik kay Abraham.
So ang Dios saranggid nga maka banhaw sa aton pa nagatuog gid si Abraham nga ang Dios saranggid makabanhaw. So nakita nato nang hitabo sa kay Jesus Christ. So si Abraham si Isaac diri morning type butsing ganon o kun nagadagway kag ang katumanan dira sa kay Jesus Christ. Kaya ang natabo ula manggid ni ginhimo sa Dios nga si Isaac amo ang ihalad kundi may ara ginandam na dito nga karniro. 21:12 ha? 21:12 ba? Iti ang kaliwat ni Abraham magaling sa kay Isaac. So hindi pwede nga mapatay si Isaac. Pero kung mahalad manggid, so gatuo si Abraham nga banhawon niya si Isaac kay ang kaliwat dira gin magalin. Siyempre wala ang ginauna-una ko ang pagkabanhaw. So wala ginhimo sang Diyos nga nadayon ang paghalad sa kay Isaac. Itawag kaniya dito sa langit ang anyo sa Ginoo Abraham, itawag siya aniya ako sa Yosef. Ayaw unsa ang bata ning ang anyo. Nahalad na ko nga andam kagayon. Pagsugot sa Dios kay wala mo man ikaw kana ko ang inyong bugtong anak. Kuya ang pagtuon ni Abraham, no? Kuan gid. Kung sa life and death kinabuhi kag kamatayon basta ara siya sa pagtuman sa Dios. Amo nang pagtuon ni Abraham. So tinud-anay gid sa aton pa ang iyang pagka magtotoo niya hindi hampang Hindi lain karon sa mga Christians nga daw hampang lang. Ti simba mana Domingo paggawas. Ambot kung may madumduman siya sa sang ginwali o kung Sunday school o kung ano diyan. Ambot lang kung may natandaan siya o kung may ara siya gintuuhan o ano ba. Ti pagpauli ati daw wala lang pod basta butan lang. Amo gani nga siningin naton diri nga ang Kristohano nga pagka matuod gid hindi pabuot-buot na. Kay kung pabutanay lang mas damo nga mga hindi tumulo kung lahi klase nga mga pagtuluan nga mas butan pa sa ginatawag nga Kristohanon plus na mga Hindos mga Taoist kung ano pa dira damo sa klase nga reliyon nga sa pabutanay lang mas butan pa sa ginatawag nga Kristohanon. Kaya ang Kristohanon ang pagka-Kristohanon amo ang pagtuo sa kay Jesus Christ nga siya Dios. Nagbayad sa aton mga sala, namatay sa unon kang nabanas katatlong adlaw. Nagkayap sa langit kag yara asto kamot sa Dios nga Amay. Dios siya nga pares gid sa Dios nga Amay. Kag amo nang matutuon nga pagka-Kristohanon. Hindi nga magbutan dayon, no, hindi. Kay ang magakambyo sang atong nga kinabuhi nga subong nga matutuo nga Kristohanon ang pagtulunan. So ang prinsipyo sa ginatawag nga mental attitude ara sa imo gid nga panguna-una. Kung ano imong yara sa imong una-una, amo na ang imong kinabuhi. So kung ang Bible doctrine ang yara sa imong nga una-una,
amo na ang imo nga kinabuhi, hindi pa buot-buot na, hindi kundi pinagigit sa pagtulunan sa aton pa. Kundi magtotoo ni Jesus Christ sa atin, hindi siya matuon nga Kristohanon, hindi. So Philippians 3:21, Filipos 3:21. Pag-abot niya dire, bag-ohon niya ang aton lawas nga may kamatayon. So ining aton lawas may kamatayon eh. Kargado ni siya sang old sin nature. Amo na nga isla ni siya. Aton lawas nga may kamatayon nga mangin pareho sa iya lawas nga langit non. No. Wala sang kamatayon. Himuon niya ini paagi sa iya gahom nga makapasakop sang tanan nga butang sa iya. So isla niya sa ginatawag nga rapture ang aton lawas sa lawas nga mahimayaon langit nun. Kaya ang lawas ni mapatay gini siya. Kita mo sa una pagsik pa. Karon, tigulang na, malam ron. Luya-luya na. Wala na. Ano mahimo mo? Daw paras lang tas ang dahon nga primero green pa kayo pagkaulay nag brown na o kung nagyilo wala na, tagak na, wala. Dula na. Pero isla niya ang aton lawas nga pares kay Jesus Christ nga langit nun, resurrected body. So kung ikumpara naton to, kag una nato nga si Jesus Christ ang una gid nga resurrected body. Siya gid ang una sa pagkabanaw, si Jesus Christ. So kung magtuon naman kita sa ginatawag nga pagkabanaw, hindi si Lazarus ang una nga nabanaw nga ginbanaw ni Jesus Christ. Hindi to siya tawag nga pagkabanaw. Wala man tay badbad sina sa aton nga lingwahe. Kay kato siya resuscitation. Hindi to siya resurrection. But sing ganon ang natabo to kay Lazarus nga ginbanaw ni Jesus Christ, resuscitation. Nga ginbuhi siya ni Jesus Christ liwat o konsiling pulong nga nabanaw. Kag napatay siya liwat. Sa aton pa si Lazarus napatay to liwat. Pero si Jesus Christ nga ang una gid nga pagkabanaw, hindi pwede nga may magunas sa kay Jesus Christ sa tanan nga butang kaparas na sa pagkabanaw. Si Jesus Christ gid ang una sa pagkabanaw. Nga botsing ganon nga napatay siya, siyempre dito sa cross. Tapos ginbuhi sa liwat. Nabuhi sa liwat. Amo nang pagkabanaw. Kay nga aman, kay hindi na siya mapatay liwat. Hindi na. Ano pag patay sa iya nga sa mga hitabo nga lusot siya sa dingding. Di kung ispadawon siya, di ba? Dawhangin lang eh. No. Pero amo gitong matutuon nga pagkabanaw nga kita maging kaangay sa iya, no, sa ginatawag nga resurrected body. Tungod kay simpre isla ng atong lawas, tungod kay ang atong lawas kargado ni siya sang old sin nature, daan nga kaniya sang sala. Amo na nga kung kisa ang tumuloo, kung may ara siya sang pagtamod nga magkuwit ang sala nga yara sa iya nga lawas, amo na nga ang tumulo makahimo sang sala. Amo gani nga sa pagtulunan nga ikaw nga tumuloo, pwede nga hindi ka na maghimo sang sala. Kanang Romans 6:11 nagasiling dira nga kabigon ta nga aton kagalingon nga patay sa sala. Didto sin. Nga bisan ano iyang kuhit nga maghimo kita sang sala, dapat patay kita sa sala. Kag mahimo lang na kung kargado ka sa Bible doctrine, pero hindi po na garantiya kay ang imong desisyon amo pa na ang ginabasyan dira. Kag buhi sa Dios. Amo nang Romans 6:11. Okay.
So dirita magpadayon naman sa isa nga ang Dios matutom gid. Ang Dios matutom nga magpasaylo sang aton mga sala. 1 John 1:9. Sa isa ka butang kay kani siya is affirme nga para sa mga Kristiyanon kay ang maintindihan lang sang ini siya na-address niya sa mga Kristiyanon kaning 1 John 1:9. Kay maintindihan lang sa mga hindi tumuloo kaluwasan. Kay kung mag-share ka sa ila sang Kristiyano nga pagkinabuhi o kung mga pagtulunan, wala gina sang pag-intindi dira. Kay wala sila'y Holy Spirit nga nagapaintindi sina o kung sini. Ang angay nga makaintindi lang gid sa pagtulunan sa pagtubo spiritual growth ang mga anak sa Dios o kung mga Kristiyanon. Pero kung nara gani sa pagpakasala, hindi gyapon nakaintindi. So amo ni nga ang 1 John 1:9 para ni siya sa mga Kristohanon. Wala ni siya kailtanan sa mga hindi tumulo. Kay nga man tungod kay nagasiling dra nga kung isugid ang aton mga sala, if we confess our sins. So appeal na diri si John. First John. Appeal si Juan. Karon si Juan kay tumulo kag ini siya na-address siya nga sa mga tumulo tungod man sang ginatawag nga ang pasaylo is affirme para sa mga Kristohanon. Hindi ni siya katirgad sumay para sa kaluwasan. Amo nga si Juan diri dala siya, apel siya nga kung isugid ang aton mga sala, kung isugid aton mga sala, so kani siya is third class condition nga pwede nimo isugid or pwede man hindi isugid. So may ara ka sang kahilwayan, may freedom ka. Pero ang Dios matutong gid nga magpasaylo sang aton mga o kung pagpatawad sang aton mga sala ka magtinlo sa tanan tanga mga kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya. Kuya kayong grasya sa Dios no. Nga kung makahimo mangikas ang sala nan matutong gid siya sa pagpasaylo sa aton masala. Kay nga tungod kay nabayaran na ni Jesus Christ tanan naton nga masala sa ibabaw sa cross. Pero ini siya ginsulat ni siya para hindi kita maghimo o kung hindi naton batasan ang magpakasala. Hindi. Amo na ang Kristohanon masaligan gid. Basta hamtong, pero kung bata-bata pa delikado na. Kay hindi batasan sang Kristohanon ang maghimo sang sala. Now, isa diri pod nga ang Dios matutom nga sa diin nga padayon gid nga iya kita gina luwas. Wala gid siya nagapabaya. 2 Timothy 2:13. 2 Timothy. If we believe not, manigali dire. So, Kung di kita masaligan, siya masaligan sa diakon. Kaya hindi niya, pagkamanon ang iya ginahambal. okay. So, ang pulong dire is ano ganitong una nga hambal niya ba? Sige daw. Kung hindi kita masaligan, siya masaligan.
Masaligan kaling pulong ya. Pero ang isa sina nga kuan, ang isa na niya nga pamulong dira is matutom. Kung hindi kita matutom, siya matutom gid. Kag hindi niya masaglikway ang iya nga kagalingon, no? Matutom. Amo na diri nga unfaithful. Ari gali. So, testingan ko daw ni. Digit siya. Oh. So, unfaithful aring ginatawag nga believe not. Kay ini tungod kay ini siya kuan mo inang Kristohano na siya ariyo. Kun kita hindi matutom, so kita apil gihapon dire na intra gihapon dire ang nagsulat gisulat ni Pablo kay Timoteo. Kung kita hindi matutom, siya nagapabilin nga matutom. Amo na faithless dire sa kuan sa nas. Kung kita dili matinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Matinumanon. Amo nang isa ka pulong da. So dili siya makalimot sa iyang Nga botsing kanon nga kun makahimo ka sang sala, siya matinumanon o kun matutom sa gihapon siyang ginhambal nga ang tanan nga nagatuo kay Jesus Christ maluwas. Paras na ginakon diyan sa Acts nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kung ano imong tuuhan nga siya Dios, nabatay siya kung nabanas ko 3 adlaw, nakayip silang ikagyaras tong kamot sa Dios nga amay according to the scriptures. Bisan ang John 3:16, no, tungod for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him, sa kay Jesus Christ, should not perish but have eternal life. Kagdamo pa da mga pambulong bahin sa ginatawag nga pagtuol kay Jesus Christ, luwas, pagtuol luwas, no. Kay dira man lang gid ang pamagisang kaluwasan. Amo na nga ang interpretasyon na po sa John 1:12, Revelation 3:20, iba na po na. Kaya ang Revelation 3:20 hindi na siya para sa kaluwasan. Para na siya sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Kaya na-address siya sa church mo. Once nga ang ginahisgutan, iglesia, mga luwas na. Ti iglesia to sa Laodicea. Hindi na siya kinanglan pa nga maluwas liwat, luwason liwat. Hindi. Pagbisan man ang John 1:12, kabahin na kay Jesus Christ nga sa iyang kag sa iyang mga kasimanwa, mga Hudiyo o kon mga Israel. Nga tani gindawat nila nga si Jesus ilang Kristo o kon ilang Misayas. Nagapadayag nga sa pagtuo gyapon. Amo gani nga ang ulay sina even to those who believe in his name, nga mga hintil. So na siya makita ang eksakto sa ginatawag nga mga pagbadbad. So ang Dios matutom sa paghilway sa aton sa mga temptasyon. First 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. Unang Korinto 10. No, wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga mga tawo. Pero masaligan ang Dios sa iya promisa nga hindi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo masarangan. Kag kung mag-abot ang mga pagsulay sa inyo, magahimo siya sing paagi agod madaog ninyo ini. Ngano nga sulayon man ka? O kung ngano nga veggies, ngano nga tintalon man ka? Amo man ay
Kung wala kasing pagtulunan, may pagtintal bala o kung may ara sang pagtesting. Walay testing kung walay pagtulunan, ano man galiing i-aplikar mo. I-test ka bala sang imong maestro kung wala sing pagtulunan. Ano iya ipamangkot tapos isabat mo? Sa aton pa may ara sang temptasyon para kay Jesus Christ dito sa desierto. Tungod kay may pagtulunan, kita mong gamit ni Jesus Christ. Bersikulo nga ang ginatintal siya, bersikulo man. Amo na nga damor nga nagatuon ka, damor nga may ara sang pagtintal. Pero may ara sang testing para sa imo nga kadaugan. So kung nagatubo ka, damor nga may ara sang pagsulay, pero para sa imo na nga kaayuhan. Amo na nga importante ang pagtuon. Kay kung walay pagtulunan, walay pagsulay ba, delikado imong Kristiyano nga pagkinabuhi. Dapas na nakasang mga hindi tumuluo. Walay pagtulunan. Ginatawag nga renewing of the mind. Dapat. Pero kung may ara man siyang pagsulay, para na sa aton nga kayuhan. Nga sabot man sing ganon sa unang Korinto 10:13. Ang pagsulay wala nagasobra sa imo nga mga pagtulunan, hindi na siya maglapaw. Halimbawa karon ang imo pagtulunan sa Kristiyanong pagkinabuhi, high school, walay pagsulay nga pang college, wala. Pang high school man suno sa imong grado. Kung si kanya high school ka, di si kanya high school pud ang pagsulay. Para sa imong kayuhan. So, what's nga nun nga kung nagasubay lang galit kita sa pagtulunan, permita madinaugon. No? Paras kay Job. Grabe yung pagsulay ka, mga hitabo kay Job. Pero nagmadinaugon siya, kay nga no, kay ginhatang nga pagsulay sa Diyos sa kay Job, tama gid sa iyang kahibalo. Kag simpre ang Dios is omniscience. Nabalaan niya na nga daan, nakahibalo na siya nga daan, amo nang gintugutan niya si Satanas nga sulayon si Job. Kay kabalo na ang Dios nga daan nga si Job magmadinaogon gid sa iyang pagkatumuloo. Hindi Christian. Kay ang Christian dira na sa kay Pablo nga panahon. Kundi magtotoo nga hintil, magmadinaogon siya. So kabalo na ang Dios kung diin ang aton nga kapasidad, suno sa imong pagtulunan, suno sa Bible doctrine nga imong nabalaan. Kag ikaw magmadinaogon gid basta nagasubay ka lang sa pagtulunan sa kamaturan. Hindi magsobra. Kaya ang testing sa Diyos siya para sa imong kadaugan. Amo nang hindi magsobra. May lahutanay gid ka. So ang Diyos matutong sa pagtipig sa iya nga mga promisa. Hebrews 10:23, Roma 8:28, ganing sa Roma be. Roma 8:28. Roma 8:28. Nga may lunggo ko diri mo. Kaya dalawa kita nga ang pinang mga nagtatabo ni mahimo isang Diyos para sa kayuhan sa mga pinagigma sa iya, mga iya mga ginpilo sunod sa iya katuyuan. Okay. So ang tanang nga kitabo gali sa mga Kristohanon, kaning sa Roma mga Kristohanon ang tanang gali nga nagakitabo para gid sa ila o kung sa aton nga mga Kristiyano nga kaayuhan sa mga nagahigugma sa Dios.
Butsi nga nun sini nga nagagugma sa Dios, may ara pagtulunan. Imposible nga mahigugma mo ang Dios kung wala kay pagtulunan nga hindi mo siya kilala. So nakilala mo gid ang imo nga Dios, hindi nga broad lang nga ani Dios o manunuga siya ara sa kalangitan. Nga nagtugas sining kalibutan. Kundi nakilala mo gid ang imo nga Dios. Amo nga nagtuon kita sang Trinity. By the way, walay Trinity nga pulong sa Bible, pero inductively may ara. Kay may ara da, Diyos nga Amay, Diyos nga Anak, kag Diyos balaan nga Espiritu. Tatlo sila ka persona o kung tatlo ka lain, pero isa lang sila sa pagka-Diyos. Kay isa sila sang kinaiya. So, kung ginahigong mo ang Diyos, siyempre may ara ka dapat pagtulunan nan tanan nga nagkitubo sa atong kinabuhi para sa aton nga kayuhan. Isa po na kaehemplo si Joseph. Gihulog siya sa bubon tapos gibaligya siya. Pero tanan para gid sa iya nga kayuhan. Dapat sa mga ginakuon nga in everything give thanks unto the Lord. Sa tanan nga mga nagtabo sa atong kinabuhi, magpasalamat sa Ginoo. Bisang gantos ka na. O kung bagto man kita sa kabubuton sa Dios, kabahin man na ang ginatawag nga mga pag-antos sa atong Kristiyanon nga pagkinabuhi. Nag-antos kita pro sa kayuhan. Kaning nagaygugma sa Dios nga para sa krono ka palaboton ang eleksyon. Tanaw gina-advertise nila sa TV. Kani mga kandidato naton labaw ni mga presidential gid. Bisan tanan gid ginahigugma ko kamo. Bisan di niya kilala. Ginahigugma daw kamo kay tungod kay gusto niya ang boto lang ninyo. Bisan di niya kilala, ginahigugma niya. Alangan masiling siya to sa isa ka babae nga ginahigugma ko ikaw pero hindi niya kilala. Imposible. Bago mo na siya natawag nga ginahigugma mo siya, nga maasawa mo siya, ginakilala mo na mo. Ginausisa mo na mga background niya, family background. Kagdra mo pa matudan. Nga sa pagsiling nga ginahigugma ko ikaw, pero pag hindi mo kilala, testingi daw ko no ko. So imposible sa isa ka butang nga imong mahigugma, pero hindi mo kilala, imposible na. Okay, so ang Diyos matuto man sa aton nga yara kita sa mga pag-antos. Matutom gid siya sa aton sa mga pag-antos. Unang Pedro 4:19. Amo ning kuyaw diri. Unang Pedro 4:19. Kay gusto sa pasang ginanagatudlo sa mga tawag nga prosperity gospel. Tapos silikon nga kung anak ka sa Dios dapat magranon ka. Okay. So, purong gwapo ni English Mamatio, no? Nga ko niya mo niya kamo nga nagaantos suno sa kabubuton sa Dios. So ara gid sa kabubuton sang Dios. So kabubuton gid sang Dios nga o kung isa man ni kabahin nga mga Kristohanon, so mga langyaw kita di sa babaw sa kalibutan, may yara gid sa mga pag-antos. Pero sa katarong sa maayo. Ang mga tumuloog gid kabahin gid sa mga pag-antos.
Praise kay Jesus Christ. Kabahin kita sa pagantos ni Jesus Christ. So kabubuton sa Dios nga kita maga-antos diri sa ibabaw sa kalibutan by doing what is right. Kaya ang kalibutan ni ginatawag nga kalibutanon o kung ang iyang sistema, ang system cosmos, kalalatan mo kanang kwan sinful gini siya. Ang mga tawag nga kalibutanon. So supak kina siya sa mga pagtulunan bahin sa Kristiyano nga pagkinabuhi o kung bahin sa ginatawag nga mga kamaturan nga dira sa pulong sa Dios. Oh. Okay. So diri na punta. Ang Dios matutom sa pagtuman sa iyang plano para sa aton. Unang Tesalonica 5:24, First Thessalonians 5:24. Ang Diyos nga nagtawag sa aton nga magtuo sa iya masaligan. Ang Diyos ito sa atin nga magtuo sa iya masalitan gamit may balokanan mo niya hinuon niya ang amon ginasulungan niya. Suno sa iyang kabubuton. So sa aton pa ang pagsulat ni Pablo ni kabalo gid siya kung anong kabubuton sang Dios. Kaya ang kabubuton sang Dios hindi na siya trial and error. No. Hindi patod gina siya. So kung ano man may tabo kaya amo nang kabubuton sang Dios, amo gini siyang mahitabo. Hindi nga kung dako ginansya mo kabubuton sang Dios pero kung lugi hindi gali kabubuton sang Dios ay hindi amo na. No. Sa ano man klase nga may tabo kung amo nang kabubuton sang Dios, suno sa imong pagtulunan. Okay, gibase na sa mga pagtulunan doktrina nan amo gina siya ang mitabo. So ang Dios matutuman sa pagpalig-on sa aton. Ikaduhang Tesalonica 3:3. Kuyaw, iyang kwan, pagsalig diri. Ikaduhang Siya ang magkakaligdoon kag mag-aapin sa inyo agad hindi kamo maano sa ni Satanas. kuyaw. Si Job lang gyapon ang ehemplo. Kay kontrolado sa Dios ang kwan mo. Ang mga hitabo, kontrolado niya na. Kita nga mga tumulo, protektado kita. Amo na nga kung may diferensya man, kita ang may sala. Pero hindi but nga kung may sakit ka, ginadisiplina ka sa Diyos, no? Hindi. Kabahin gyapon na sa imong Kristiyano nga pagtubo. Kay ikaw man na kay balo kung wala yara ka sa pagpakasala o kung wala sa pagpakasala. Sa nang bata ini gamay gahan mo sakit man. Oo. May sala. Basta protektado sa Diyos ang mga hitabo. So ikaw lang kay balok nga bisan yara nga subong nga yara ka pirmi sa pagpasakop sa balang espiritu in the spirit of God the Holy Spirit, filled by God the Holy Spirit. Dito nga divine dynasphere. Kag tapos aplikar sa pulong sa Diyos. Bisan nga masakit ka, kabubuto na sa Diyos para sa imo nga kaayuhan. Kabubuto niya na. Pero kung yara ka sa sala, ati kato siya disiplina klase nga mga hitabo. Kay ikaw nga tumulo kay balo ka sa imong ginahimo. So ikaw na kag ang Dios ay may kilabtanan sina. Pero mag-aaping gid siya sa inyo agon nga hindi ka mo maano ni Satanas. Okay, ang Diyos matutom sa aton pakig-upod dira kay Kristo
Unang Korinto 1:9. Unang Korinto 1:9. Ano ibig Sige, masaligan ang Diyos nga nagtawag sa inyo sa pakigiusa sa iyang anak nga yara nga si Hesus Kristo nga aton Ginoo. Fellowship. Ang punong diri is fellowship. Pakigiusa. Kay fellowship. Kay dira sa kay Jesus Christ. Nga yara kita kay Kristo. Tanang nga tumulo yara kay Kristo in Christ. So importante kay nga nga preposition mga in Christ. Nga sa diin nga kaning aton ambitanay o kon relasyon sa Dios nga pakayara kay Kristo kay Jesus Christ. Pero maminti na. Pero kung aton ginatawa nga ambitanay sa balang espiritu, hindi na permanente. Silyado ka sa balang espiritu. Pero kung la ka nagapasakop, butsing anon yara sa pagpakasala, amo na nga temporary na. So magbalik ka sa ambitanay sa balang espiritu. Sa paggamit sang 1 John 1:9. Pero isa po na ka sa pagtulunan nga ikaw nga Kristohanon, you never have to sin again, nga pwedeng hindi ka na maghimo sang sala pinagi sa pagpili nga o kung desisyon nga hindi maghimo sang sala. Kaya ang paghimo sang sala is a matter of choice lang. Pero kunyara ka pirmi sa pagkingambitanay sa balang espiritu, mayara kasi nga blessings in time kang rewards in eternity, no? So diri ang Dios matutom gid maybe masaligan ang Dios nga nagatawag sa inyo sa pakigiusa sa iyang anak nga si Kristo nga aton Ginoo. So hiusa o kun in union kay Jesus Christ. Kan tanan nga mga anak sa Dios ara na hiusa kay Jesus Christ, no? Kag diripod ang Dios as si Jesus Christ is faithful kag maluluyon nga mataas nga pari. Makita sa Hebrews 2:17. Hebrehanon 2:17. Sa iyang mga auto diyo kanang mga bagay agad ngayon Asia na pangulo na tarik nga maluluyon pag nasalibyan nga makahadad sa para magtawag ang tao sa ulang ng sala. Okay. So nagaisgot ni siya nga si Jesus Christ amo ang taas nga pari nga maghahalad para matubos ang mga sala sa ila mga ang mga sala, matubos ang mga sala, matubos ang mga tawo sa ila mga sala. Okay. So kay nagadagway ni siya kay Hebreano nimo. So naga-reflect ni siya sa Old Testament ang pagtubos sang sala nung nga subong nga ginapadayag nga si Jesus Christ among aton nga high priest. Amo ang high priest kay ang high priest nga makasulod na siya bago magsulod sa Holy of Holies once a year na naghahalad na siya. For si Jesus Christ amo ang halad gid nga matubos ang mga tawo sa ila mga sala. Amo nga si Jesus, amo na nga ang ikaduha nga persona sa pagka-Dios nagpakatawo nga ang pangalan niya si Jesus.
para sa pagtubos sa aton mga sala. Pangulo nga pare, hindi mataas, pangulo nga pare. Kagula sang iban magiwat sina kundi pangulo nga pare. Tanawa si Haring Saul kay siya nagaladhalad sa templo sa kwan sa ginatawag nga sin offering, o kundi gisilutan siya. So kung anong ginatugyan sa Dios amo ginadapat matuman. Kag ang ulahi sini nga si Jesus Christ, kaparehas ni siya sa ginatawag nga sa pagkamatutom, sa pagkamatutom. Diri sa Revelation pahayag 19:11. Grabe. 19:11 pahayag Revelation. Nakita ko dayon nga nag-abri ang langit kag didto may kabayo nga puti. Ang nagasakay sa kabayo ginatawag masaligan kag matuod, mataro ang iya paghukom kag pagpakig-away. So si Jesus Christ ginatawag siya nga matutom, masaligan kag matuod, matarong ang iya paghukom, masaligan kag matuod. Amo na si Jesus Christ. Kaparehas sa ginatawag nga matutom o kun masaligan kag matuod. Kasaligan gid siya. Daw para sa mga pagtulunan nga mga kamaturan, masaligan gid. Now, ari po day. Nasinim lang sa pamangkot nga, paano mabalaan nga ang isa kabutang mali? Kay kada simbahan o kon kada tawag nga tumuluo para sabi sa imo, para sa aton kag sa iban, may mga pagtulunan na mo. Halimbawa karon kung ano nga grupo siya, may pagtulunan man na sa dira. Pero paano ninyo mabalaan nga ang kay siyempre wala man na nagkaparehas nga mga pagtulunan, paano nimo mabalaan nga ang mga pagtulunan nila o kung imo is mali? Mabalaan lang na kung may ara sang kamatuoran. Kay dira man na mapadayag nga ang isa magmali kay tungod kay ang isa matuod. So mabalaan mo lang kung may ara sang mali, kung may ara ka sang kamatuoran. Kay ang kamatuoran magadepinsa gina siya sa iyang kagalingon. Ang kamatuoran hindi na pwede nga ang kamatuoran magpabaya, magadepinsa gina siya sa iyang kagalingon. So kung matuod ang imong pagtulunan, depinsahan niya kasi na. Amo na nga may ara kita sa mga pagtulunan. Makasili nga kung ang ila amo ang sa kamatuoran, magadepinsa ng kamatuoran sa ila, kay ang kamatuoran magadepinsa gina siya sa iyang kagalingon. Pero kung yara sa aton ang kamatuoran, magadepinsa sa aton. Kaya ang kamatuoran magadepinsa gina sa iyang kagalingon. Dira nimo mabalaan nga yara ka sa kamatuoran. Managsiling nila ba nga mali nang ang pagtulunan? Mao gani nga nagapamangkot kita nga ano nga pagtulunan ang mali? Kaya kung maghambal sila kung ano, halimbawa redemption, sanctification, propitiation, bayan lang na sa salvation na forgiveness, ana. Kaya kung maghambal sila nahandira ka mo mag-atong kayay, mag-usisaay, kag dira mo mabalaan nga ikaw matuod kag sila mali, o kung sila matuod kag ikaw mali. Kaya hindi pwede mag-isa na kung lain-lain ang mga pagtulunan. Or base duha kita mali. Pero ang kamatuoran magadepinsa gina siya sa iyang kagalingon. So, diri lang tataman. Mot kung mayara pa klaro. Bulos ng lalo nga ang una mahantang ng kablo Hesus Kristo, tapos may Kristo Jesus. Wala problema na. Pero kung tanaw nimo sa kwan, kung tanaw nimo sa Greek, amo nang lisod pod sa mga pagbadbad kay
Hesus Kristo, Kristo Jesus, o kon Jesus Christ sa English, no? O kon Christ Jesus. No? Pero kung tanaw mo na sa Greek, Jesus na siya, the Christ. May ara gina siya sang definite article, Aryo. Sa Greek, sa original language, may ara gina siya sang da. Kag walay diferensya kung magbaliskad kay nga kay ang pangalan sa unang nga panahon, isa lang, Hesus lang na. Pero naghahatag sang titulo sa iyang pagka-Kristo, si Hesus nga Kristo. Ay, ano ko na kayo sa ang Jesus na Jesus na Si Justos? Jesus ang Jesus niya nga ngalan sa pagkatao. Tapos ang Kristo niya sa pagka-Diyos. Titulo. Lay Kay amo ni siyang pinili, and the anointed one. isaway pa ang ngalan ng Jesus. Sige po pisiyar ni ko Isaias ang malambot nga manluwas. Oh. Ang pangalan nga Hesus, buti nga naman luluwas. Kada pangalan may meaning na mo. Para sa aton mga pangalan may mga meaning na. Siyempre may ara da Hesus sa Bible nga si Justos. Ariya si Hesus nga Kristo. May ara gina siya definite article sa Greek. Kaya lang pag-abot sa Bible nga English, Jesus Christ o kung Iso Kristo, base una-una sa iba na apelido yan na. Wala apelido sa Bible. Isa lang na ilang pangalan. Amo na nga kung kiladahon nila ang tao, gasilina sila nga si si Pedro nga mangingisda. Damo Pedro na mo sa ila. Si Pedro nga gintawag nga Simon o kung Sifas. Jesus ang aking ngalan. Oh. Tatay na panday ni Jesus eh. Oh. Puro kung may parehas pagidra nga ibang klase nga Hesus nga Maria pud iya tatay si tapos ang tatay si Jose pod nga panday ikunan pag nila na nga si Jesus ang gitawag nga Kristo. Oh. Ang ngalan niya nga Kristo. Hindi nga saway pa siya mo pagkatao. Di propesya na danang yapag pa ng luwas. Oh, kay ining pulong nga Kristo Griego na. Kay ang kay ang kwan sina ang iya sina nga Hebrew is Mesias, Hebrew. Gano'n na mga saan mo na iskad mo naman, ay buti intindiyon siya hindi nasulat ni Pablo kaysa Hesus Kristo, Kristo Jesus. Ay ito mga pala manisan ba kung sa ang Hesus na ay kumaluta nga ang Hesus ang ngalan sa pagkatao lang. Oh, Sa pagkatao niya. ari titulo yan na. Arang nga ya Kristo Mesiyas o Kristo. Saway pa sa pagkatao, Tagna na. tagna na daan. Amo na nga kung kisa magkuondra nga si Kristo. Wala na iban si Hesus na. Wala man iban nga Kristo dira. Nga luwas kay Hesus. Mga sila sa Antikristo, may Jesus man. Oh, may anti naman to, supak naman. Ito siya. Raya sa Kristo Jesus nga atong Ginoo. Oo. Pag siling gani nga Hesus Kristo, Ginoo ta na. So amo na mga pakilala nga dapat pag-intindi sa mga pamulong. Amang ginakuon nga kada pulong importante na, may importansya na, words are important. Tuto kung kaisa Giso Kristo. Kung kaisa ba Kristo Jesus. Ito ano, botang malo ni Pablo, ang iyang ngalan niya Jesus sa pagkatao. Kristo, Isaias na mga dapat yung manuluwas. Oh. Siyempre kaysa pangusisa sang kamatuoran, magduwa-duwa ka nga basi magkamali ni o kung anong butsi nga nun sina. Amo na nga importante gyud may pangusisa. Kaisa, manit lang kung kasi iba na. Oh, Kasi mali. gamay diferensya. Kay para sa karon no, tuon ta Trinity. Why ko no Trinity sa Bible tama na. Walay pulong nga Trinity. Pero inductively may ara so muna nagbutang kita sang pamulong theologically nga may ara sang Trinity o kun kwaon ta ng pulong nga Trinity tiis lang ta sang tatlo ka persona sang pagka-Dios. Oh. Oh. Kagdamo dra sa mga pamatuod. Ipahayag ni Kristo da ang umulabot ng Espiritu Santo tuluan ka mo.
Mm. Kung ano ang ginunya, kung ano man iyang ipaglo, kung ano ang iyang libatan, amo man iyang ipaglo. Mm. O kung masinita nga, Sa balang espiritu. kung ano akong ginatudlo, amo na yung igatudlo. Mm. Wala na sa pagsupak dira. So amo na nga sa mga pangusisa, amo na nga importante gid. Tama na si Jesus nga Kristo. Siyempre may ara Jesus nga si Hustos. No, ito sa Colossians may Colossians 4:11 ba? Okay. Tama, Colossians 4:11. Si Jesus ang ginatawag nga Hustos. Hindi siya si Kristo. Okay. So, ampo ta. Salamat ta. Sige, mapresa ta. Let's pray. Sa imo balang amay, salamat kayo sa mga higayng ginatanim sa amon bisan sa malipot nga inuras as we are bound by time. Pero salamat sa nga makatag sa kabulusgan sa among kalag nga sa pagpangusisa, sa pagtuon, sa pagpadayon nga sa ding makatag sing assurance, confidence Ginoo hangtod sa eternity. Namo nga salamat kit sa teaching ministry ka confirmation of God the Holy Spirit sa pagpayag sa mga kamatuoran para sa among kayuan. Nasubong man sa espirituhanon nga mga pag-intindi. Gani sa imong grasya, sa imong pamangkin ginaptanan ginapasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.